Hi baby girl. Otomatikong napatayo sa kinauupuan niya si Yomi nang marinig niya ang baritono, ngunit malambing na boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Nagtaka nga siya kung sino ang unknown number na tumatawag sa kanya. Gayong kakabili lamang niya ng kanyang SIM card sa airport noong makarating siya ng Pilipinas bago siya tumungo sa Boracay Island. Sa pagkakatanda niya, ang mga magulang pa lang niya ang pinagbigyan niya ng kanyang pansamantalang cellphone number habang narito siya sa Pilipinas. Nawaglit sa isip niya na nag-iwan nga pala siya ng numero sa hotel sa Boracay dahil nagbabaka sakali siyang maalala siya ni Renz. At baka sakaling kuhanin nito ang numero niya sa mga hotel staff. At hindi nga siya nagkamali. Hito ito at naririnig niya ang boses nito sa kanyang cellphone. Napabilis ng husto ang pagtibok ng kanyang puso at parang hindi siya makapagsalita. Kasalukuyan pa naman silang kumakain ng hapunan sa kanilang bahay. Naroon na ang ate Fiona niya dahil sinundo ito ng kanyang mga magulang. Nais nga sana nilang sumama ni Yoshi kanina sa ospital, ngunit sumakit naman ng matindi ang ulo niya. Ipikto iyon ng walang tigil niyang pag-iyak kagabi. At isa pa, halos hindi rin siya nakatulog magdamag kakaisip kay Renz. Kaya hinayaan na lang siya ng kanyang daddy na matulog pa at ang mga ito na lang raw ang susundo sa ate Fiona niya. Sino iyan anak? Bakit parang gulat na gulat ka? Nagtatakang tanong ng mami niya dahil napatingin ang mga ito sa kanya. Baby? Sambit ulit ni Renz sa kabilang linya, kaya naman tuluyan na siyang napaubo. Bumarayata sa kanyang lalamunan ang kinakain niya. Saglit siyang nagpaalam sa mga ito, gamit lamang ang kanyang kamay. Ininom niya muna ang isang basong tubig bago siya lumabas ng kanilang bahay. Nagtataka man ang kanyang mga magulang, ate Fiona at Yoshi, ay hinayaan na lang siya ng mga ito na kausapin muna kung sino mang tumatawag sa kanya. Mamaya na lang siguro siya iintrigahin ng mga ito. Masarap rin kasi ang kanilang hapunan ngayon dahil pinagluto siya ng kanyang daddy. Sa daddy niya naman na ang galing at hilig niya sa pagluluto. Renz? Pagkumpirma niya kung ito nga ba ang nasa kabilang linya nang makalabas na siya ng kanilang bahay. May iba bang tumatawag sa iyo ng bibe? Kunwari nagtatampo nitong tanong. Napahikbi agad siya dahil hindi siya makapaniwalang tatawag pa ito sa kanya. Pero pinigilan niya ang kanyang emosyon. Baka makahalata pa itong patay na patay siya dito. Renz, anong nangyari? Bakit bigla ka na lang? I want to see you tonight. Nasa Manila ka na ba? I'll explain later, baby. I'm so sorry kung nakalimutan kong iwan ang number ko. Tumatanda na yata ako. Biro pa nito sa kanya at muli niyang narinig ang pilyong pagtawa nito. Akala ko ayaw mo na sa akin. Pwede ba naman yon? I'm so glad na iniwan mo ang number mo sa hotel dahil kung hindi palo ka sa akin sa likod. Napangiti na siya. Si Renz nga ang kausap niya. Malambing ito, ngunit ubod ng pilyo at madalas siya nitong biruin. Mabuti na lang at hindi ko pinairal ang parade ko. Ang sakit kaya ng ginawa mo sa akin. Akala ko tinakbuhan mo na ako eh. Napapalabi siya habang kausap niya ito. I'll make it up to you, baby girl. Magiging alipin mo na ako simula ngayon
dahil sa naging kasalanan ko sa'yo. Basta huwag mo lang uubusin palagi ang lakas ko ha. Sabay silang natawa sa kapilyuhan nito. Madalas sa bawat biro nito ng ganon ay nagkakapaguran nga sila sa kama. Nauuwi sa isang matinding sex ang mga biro nitong ganoon. Ikaw nga dyan ang nanguubos ng lakas eh. So let's meet tonight. Miss na agad kita. Nasaan ka ba? At ako na ang pupunta sa'yo. No, magkita na lang tayo. Strict ang parents ko. Baka magulat sila kapag pinakilala agad kita sa kanila eh. Pero gabi na. Ayokong magbiyahe ka ng mag-isa. Mag-grab na lang ako. Or gusto mo bukas na lang ng umaga? Tumutol agad ito. Gustong gusto na daw siyang makita nito at hindi na ito makakapaghintay pa ng umaga. Natuwa at kinilig siya dahil ganoon rin naman siya. Parang gusto na nga niyang lumipad papunta sa kinaroroonan nito ngayon. Alright then, where do you want to meet me, baby? Diyan na lang sa bahay mo. Kondo, baby. Sure, ipagluluto kita. Kumain ka na ba? Kumakain pa lang kami ng parents ko. Pero kaunti pa lang ang nakain ko. Diyan na lang ako kakain ng marami. Alright, ipapagrab na lang kita papunta dito sa kondo ko. Yumi. Napalingon si Yumi sa kanyang likuran nang magsalita si Yoshi. Agad naman niyang tinaboy ito gamit ang kanyang kamay. Mukhang seryoso ito habang nakatingin sa kanya. Narinig kaya nito ang usapan nila ni Renz? Doon ka na, Yoshi. Pagtataboy niya pang muli dahil ayaw nitong kumilos sa kinatatayuan nito. Nagtataka ito dahil naging masaya na ulit ang kanyang mukha. Sa katunayan nga niyan, ay nakangiti siya habang pinalalayo ito. Who's Yoshi? Tanong naman na rin sa kabilang linya. Wala. Aso namin Steve pusa. Oo, pusa lang namin yon. Muli niyang sininyasan si Yoshi na bumalik na ito sa loob ng kanilang bahay. Para bang mainiisip ito, ngunit sinunod na lang nito ang utos niya na para bang malungkot ito. Akala ko may kasama ka dyang iba eh. Siloso pa naman ako, baby. Halika na dito. Paliparin mo na yung kutsi ng grab. Sabihin mo utos ko. Napangiti na siya ng tuluyan. Opo, ito na po. Magbibihis lang ako. Magtataksi na lang ako papunta dyan. Mas mura pa. Isisin ko na lang sa'yo ang plate number. Sunduin na lang kita. Bye, Renz. See you later. Magluto ka na. Nakangiti niyang binaba ang kanyang cellphone. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ito. Ayaw niyang magpasundo dahil ayaw niya munang ipakilala ito sa kanyang mga magulang at kapatid. Lalo na, nandito pa si Yoshi sa kanilang bahay at baka mag-isip pa ng iba si Renz. Nang bumalik siya sa hapagkainan, ay halos patapos ng kumain ang mga ito. Sino ba iyon, anak? Nalukot ang mukha nitong si Yoshi. Tinignan niya si Yoshi at walang kangiti-ngiti ang mukha nito. Hindi na rin ito kumakain kahit kalahati pa ang laman ng pinggan nito. Kaibigan ko, Honay. Gusto nilang magkita-kita kami ng mga barkada ko noon. Palusot niya na sana'y kagatin ng mga ito. Ngayong gabi? Tanong ni Yoshi. Tumango siya. Parang gusto niya itong iharapan, ngunit hindi niya magawa dahil nakatingin ang mga ito sa kanya. Abay, gabi na. Segunda naman ng daddy niya. Dad, hayaan niyo na po si Yumi.
Ngayon nga lang makakasama si Yumi sa mga night outs eh. Sige, push mo yan sister. Mga killjoy to si Yoshi at Daddy. Di ba ma'am? Kinuha pa ni Ate Fiona ang opinyon ng mami niya, kaya napangiti na siya. Kahit kailan talaga ay maaasahan niya ang Ate Fiona niya. Oo nga, matanda na yan si Yomi honey. Pabayaan mo siya nang ma-enjoy niya naman ng gusto ang bakasyon niya rito sa Pilipinas. Kinindatan pa siya ng mami niya. Palibhasa kakabigyan niya lang rito ng kanyang pasalubong kanina. Isang gosi bag iyon na matagal na nitong pinabibili sa kanya sa Japan. Salamat Ate Fiona and Mami. The best talaga kayo. Sige po, magbibihis na ako. Ipapasama ko si Yoshi sa'yo dahil nag-aalala ako. Hirit pa rin ng daddy niya. Yeah, samahan na kita Yumi. No. Mariing tanggi niya. Ngunit ngumiti rin agad siya dahil baka makahalata pa ang mga ito na may lalaki siyang kakatagpuin. All girls kami daddy. Ayoko magsama ng lalaki. Don't worry. Uuwi agad ako before midnight dad. Ihahatid na lang kita. Huwag na. Pinanlakihan niya ng mga mata si Yoshi dahil may pagkamakulit ito. Bumuntong hininga lamang ito. Magtataksi na lang ako. Baka isipin pa ng mga kaibigan ko boyfriend kita kapag hinatid mo ako. Anak, grabe ka naman kay Yoshi. Napakabait ng batang ito. Ginaganyan mo lang palagi. Nag-aalala lang siya sa'yo, kaya gusto kanyang ihatid. Saway sa kanya ng kanyang daddy dahil mukhang napasobra ang pagtanggi niya. Mula pa noon ay butong-buto na ito kay Yoshi. Ito na nga ang numero 1 aprobado nito bilang magiging asawa niya. Sayang nga lang, kung natuturuan lang sana ang puso, marahil matagal na niya itong nobyo. O di kaya, baka mag-asawa na sila ngayon at maraming anak. Ngunit hindi, wala talaga siyang maramdaman para kay Yoshi. Mahal naman niya ito bilang kaibigan niya, pero hanggang doon lang talaga. Lalo pa ngayong nakilala na niya si Renz. Lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki ay nasa loob na ni Renz. Ito lang ang lalaking nagustuhan niya.